Hi guys! Welcome sa Daily Driver. For today's episode, ang ipapakilala namin ay si Avon at ang kanyang MB100D. Sabi niya, 22 years na daw silang magkasama. Ano pa kaya kikwento nila para sa atin? Tara, samahan niyo kami. Hi, I'm Von Salvador Brinquis. Ang dinedrive ko ay Mercedes-Benz van, model 1999. Na-acquire namin si MB, yun yung tawag namin sa kanya, year 2002. So, actually, nakita siya ng mga kapatid ko sa isang car dealer sa Quezon City. So, that time kasi nagpapahanap yung ate ko, yung panganay namin, tsaka yung dad ko ng isang van na pwede namin gamitin as a service sa family namin. So, that time, yun, kinonsider, sabi ng dad ko, yun daw yung parang graduation gift niya, sila ng mother ko sa akin nung college ako. So, pero that time kasi is, hindi pa siya totally na nagamit ko. So, inuwi muna siya sa province namin. And then, naging family service siya. So, maraming trips, maraming mga outing na nagamit si MB ng family ko. So, marami rin siyang mga tours na kumbaga ay napakinabangan din siya, hindi lang sa family ko, sa friends namin, sa relatives namin. Si MB, ang pagkakaalam ko niyan, Sangyong Istana van siya sa Korea. Tapos, nagkaroon sila ng partnership with Mercedes-Benz. So, nag-reproduce sila ng Mercedes-Benz na van. Parang rebadge siya. So, naging Mercedes-Benz na siya. So, meron siyang MB100, MB100D, MB140. Yun yung mga type ng van ni MB. Yun. Actually, Korean car siya. Kumbaga, nagtanong-tanong din ako kasi para just to make sure na sigurado ako na yun yung siya, sa Korea talaga siya. Actually, year 2015, nung napunta na talaga siya sa akin, naiuwi na namin siya dito sa Manila. So, one of the most memorable experience ko is yung first long distance drive ko papunta ng Tagaytay. So, isa yan sa hindi ko makakalimutan kasi wow, nakaya ko palang i-drive si MB hanggang Tagaytay. Yun yung isa sa mga memorable experience ko nung una ko siyang nadala dito sa Manila. And then, naiuwi ko din siya. Pauwi, ng Holy Week yun naiuwi ko siya, nakaya ko na naiuwi siya papunta sa province namin. So, yun, parang isang memorable experience din yun sa akin. Actually, maraming memorable moments with MB. Tapos, nung nandito na siya sa amin, nakatulong din siya kasi parang naging utility van din siya. Time ng pandemic yon. So, parang naghanap kami ng pwedeng business. Nagamit namin si MB kasi dahil malaki siya, nagamit namin yung likuran niya as nagtinda kami ng lemonade. Yun, so nakatulong din siya sa amin. Very, very useful talaga si MB sa amin, hindi lang sa family namin. Marami siyang pakinabangin, marami siyang naitulong sa amin. Siguro yung nung nasa Marikina kami, doon kasi kami unang tumira, doon namin dinadala si MB. So yung mekaniko na yon, alam niya yung mga sakit, kumbaga sakit ni MB yon. Pero sa mga talyer, I think okay naman siya. Madali naman nilang makita yung mga sira niya. Pag sinabi namin, ito po, medyo yung clutch niya, ganyan, or yung preno niya, may problema. Alam naman nila, so far.
Tsaka yun nga, yung kung may kailangan man kaming parts na palitan, kumbaga, ang takbuhan talaga namin is yun nga sa Banawe. Kasi andun yung mga auto parts ni MB na nakukuha namin or nabibili. Although, hindi siya, kumbaga, surplus kung tawagin, pero matibay naman siya. And nagpapasalamat ako sa family ko, sa friends ko, na pag may problema biglang may gastos si MB, tapos medyo mahal yung gastusin, natatakbuhan namin yung family ko, yung mga close friends ko. Kasi parang napamahal din sila kay MB eh. Alam nila yung service ni MB, alam nila na mahal ko kasi si MB. So, alam nila na inaalagaan naming mabuti si MB. Kaya, ganun na lang yung concern din nila sa amin, tsaka kay MB. Si MB kasi is, may sentimental value na siya sa akin. Bukod sa, yun nga, bigay siya sa akin ng magulang ko, katulong din ng ate ko na panganay. Nandun din yung marami siyang memories na naibigay sa amin, sa family ko, sa yung happy memories, sad, mga trials. Parang naging saksi din siya sa mga panahon na yon. And si MB kasi, pang family van talaga siya. So, hindi lang ako yung nakakaramdam ng special si MB para sa amin, kundi sa family ko din. Bukod sa very spacious siya, marami man siyang naging sakit or marami man siyang mga sira, pero nagagawan pa rin namin siya ng paraan para ma-sustain or para ma-maintain namin si MB. And kahit siguro sabihin nila na may mga mas maganda pang sasakyan or may mas mga matitibay pang sasakyan, hindi ko ipagpapalit si MB kasi kumbaga siya, parang naging baby na rin namin siya eh. Yun. And mahal na mahal ko siya, yung hanggat kaya namin siyang i-maintain, hanggat kaya namin siyang kumbaga alagaan, aalagaan namin siya, and malay natin sa mga susunod na henerasyon, maipasa ko pa si MB. Gusto ko lang din magpasalamat sa, siyempre, yung family ko, very supportive na family ko, mga relatives ko din, in-laws, mga friends. Nagpapasalamat ako kasi hindi lang ako yung nagmamahal kay MB, kahit sila, mahal na mahal din nila si MB. And shout out din sa MB100 Club Philippines kasi doon nakilala namin yung mga ka-group din namin sa MB100. Sila yung mga, kumbaga ay tropa ni MB, mga grupo na nagtutulungan. Doon kami nagtatanong sa kanila kung meron man kaming kailangan o ikonsulta kay MB. Yun. Sa mga pamangkin ko, yung mga apo ko sa pamangkin na nag-enjoy na sumakay pa rin kay MB. So, yun. Mahal na mahal ko kayo. And of course, yung mister ko, si Vlad, na napaka-supportive. Napamahal din siya kay MB. Lahat ng mga pagmamalasakit niya kay MB nandoon. Hindi ko yun matatawaran or masusuklian sa kanya. So thank you so much. And of course, isa din sa shout out yung mga friends ko na nakakakilala kay MB. Hello sa inyo and thank you so much. Again, ako si Avon. Siya si MB, Mercedes-Benz Model 1999, at siya ang aking daily driver.